So welcome back again to my channel, guys. So kasama ko na naman si Boss Kyle, no? So ngayon, pag-uusapan naman natin yung mga nabago dito sa Avanza, no? So kung ano yung mga in-upgrade niya, tsaka kung kumusta na ba yung takbo niya, yung aircon niya, yung may nag-comment na aircon, tapos maintenance. So pag-uusapan natin ngayon to, no? So shoutout din pala dun sa mga nag-comment, no? Lalo na dun sa mga nag-comment na nakatulong sa kanila yung video, no? So thank you, shoutout sa inyo. So ano ba unang in-upgrade mo dito ngayon sa Avanza? Ito yung una kong upgrade dito, yung mugs. Bali Toyota Toyota E86 stock mags. So ano ba specs nitong Toyota E86 na mags? So yan, 17s siya. So, yan. Yung pinakagoma niyan, Silo na Trezzo. Yan lang kaya ng budget. 215 by 50 by 17s. Yan. Bakit 50? For comfortability. 215 para sa maneuvering. So ano naman yung next na in-upgrade mo dito sa interior? Okay, itong interior naman, pina-leather seats natin siya from front row up to the last row. So, kompleto siya. Isang set, no? Isang set na siya. Sa color combination naman, so ito kasing Avanza na black na color nila, yung interior sa harap, may pagka dark brown yung pinaka sidings niya. So, ginawa ko para ma-incorporate, minatch ko na lang siya. So, yung from black base color, tapos may brown na dark brown na lining. Para talagang, alam mo yun, hindi mo overkill naman yung leather yung interior. Okay. Para very ano na siya. Talagang, kala mo natural lang na nilabas sa kasa na gano'n. Ganda nga eh. So, kumusta naman yung naka 17s na mags? 17s, okay naman. Okay na okay siya. Siyempre yung from 15s to 17s, medyo malaki yung difference. Unang-una sa aesthetics kasi, number one yan eh. Medyo kulang na kulang itsura talaga niya nung 15s pa. Pero yun naman yung unang ina-upgrade natin, di ba? So, mags talaga. Para gumanda yung kotse, mags muna. Hindi sticker. Mags Hindi muna. Hindi sticker, ha? Hindi nakakadagdag ng horsepower yan. Yun, mags muna. So, yun. Ano pa masasabi mo? So, ang ginawa ko kasi sa actual AE86 ba? Toyota A86. Toyota A86 yung nilagay ko dito eh. Bali Stock mags pa rin siya. Stock mags pa rin siya, kaya magaan siya. So para mabangga ko pa din yung comfortability, ang ginawa ko, instead na magnipis ako ng gulong to 40, ginawa ko ang nilagay ko is 50 series. So kung tatanungin nyo kung matagtag, syempre palit ka, mas malaki yung diameter. Usually ang naisip nila tagtag, dapat i-compromise nyo sa gulong. Pero hindi naman siya ganun katagtag eh. Hindi, actually same pa rin. Kasi pag tinignan mo naman yung, actually para mo lang siyang ginawang Veloz or kasi G variant ng kasi 17s din yung stock. yung mga naka-stock na 17s, ibig sabihin matagtag din yun. Siyempre hindi. Tsaka sa akin naman, ba't ako bibili ng 17s na stock ng Veloz? Sana bumili ka na lang ng Veloz, di ba? Ganun lang din yun eh. So kaya nag-isip ako na medyo kakaiba na, alam mo yun, para ma-achieve mo pa rin yung gusto mo mag-17s pero hindi kakaiba kahit pa paano. Sa ride, okay na okay siya. Kasi yun nga, ginawa ko, in-adjust ko yung, hinabol ko sa kapal ng gulong. Ginawa ko 50 series. So, tapos yung tire pressure niya, same pa rin. Binasa ko lang sa manual kung ano yung tire pressure ng Ang pinagkaiba lang pala, sa pagkakaalam ko, 205 ata yung stock ng Veloz. Ito, ang naka-load dito is 215. Para naman sa contact sa kalsada, yun naman ang hinabol ko dyan. Sa niya, steering niya, kapit na kapit. Yan eh. Ito, ramdam mo, wala. Yan. Wala tayong sway, di ba? Parang kumukontra talaga ng yung gulong mag-isa. Kaya sa akin, mas okay siya for maneuver. Handling. Handling. So, syempre, yun nga lang syempre, mas makapal na gulong, mas medyo may ingay pag rolling ka. Mas rinig mo talaga yung gulong. Normal yan sa alam naman siguro ng mga viewers natin yan, lalo na yung may hilig sa sasakyan.
Mas makapal na contact, medyo may ingay talaga. So, ba't mo naman naisipan magpalit, no? Ito may story dyan. Hindi lang basta forma, yun lang. O baka sabihin nila, naghahabol lang ng forma. Hindi naman. Actually, ang reason talaga dyan, biyahe kami ng family ko sa Baguio. So, kasama ko yung tito ni Mrs. So, sila mismo yung nakapansin na parang bakit gano'n sa curve. So, alam mo yun, parang lumulutang kayo sa kwetan. Pagkaya So, actually, sila din nag-advise sa akin, try mo kayo palitan yung mags or laparan yung gulong. Actually, sabi lang nila laparan yung gulong. Hindi nila sinabi palitan. Ako lang talaga nag-decide na palitan kasi nandun na rin tayo. Yun yung pinaka-reason actually for sa maneuver talaga ako nakafocus. Kasi syempre, pabiyahe ka na malalayo, di mo masabi. Syempre sa city driving, di natin mamatay pa kayo dyan eh. Di naman nga ata tayo malagpas ng 50, 60 sa traffic or sa highway dito sa atin sa Manila, di ba? So, pero sa mga biyaheng probinsya, very yan ang totoong reason, hindi lang talaga forma. Well, siguro mas lamang yung forma. Siyempre, yun ang una, no? So, papagiin yung auto eh. Mas okay siya, pero at the same time, yung kasi pinakamahalaga doon, ayan, share ko rin sa lahat. Huwag din yung puro forma lang. Consider nyo rin, ano ba? Makaka-improve ba ng handling or ano? O yun nga pala, baka may magtanong. Sa handling natin, sa steering, wala akong naramdaman. Siguro pag naka-stop or sa parking, syempre mas mabigat kasi considering from 185 or 185 o 195 yung stock na to, 175 175 to 215, diba? Mas So, lumapad siya. lumapad yung gulong mo, baka diba, sabihin hindi natin nasabi. Yeah. So yun lang yung pagkakaiba, pero pag pag rolling na yung sasakyan, okay siya, wala pa yung kaiba. Mas masarap iliko, tulad na nangyari ngayon. Biyahang Antipolo tayo eh. Yeah, so guys, alam niyo na yung yung mga magtatanong. So sinagot na ni Boss Kyle yung mga balak magpalit ng 70s dyan, na lalo na yung mga gusto mag Toyota E86 din na mags, no? So sana makatulong sa inyo to. Okay, dito naman sa seat cover. So kumusta naman tong seat cover mo, tong leather? Okay naman siya, mas malinis tignan. Actually, komportable. Naisipan ko lang siya palitan kasi ganun din, same lang, aesthetics. Parang dikit na dikit ka rito, ano? Actually, hindi lang yan. Huwag isipin, baka sabihin puro forma eh. Uy, diba? Baka sabihin puro forma eh. Ano yan, ang target ko kasi dyan, ma-preserve ko yung pinaka original na Tama. Kailangan ma-preserve yan. Kasi darating ang panahon, magbabago isip nyo, mahirapan na kayo kung sira-sira na yung pinaka stock ng lalo na interior, diba? Lalo na kung may mga anak kayo na bata, yung mancha, dumi. Yan. Once na yan, sakit sa ulo niyan. Napakamahal magpa-interior detail. Magpapa-detail pa kayo, mahal. So, yun lang yung pinaka-reason. Actually, dahil, yun nga, sabi ko nga, baka magbago ng plano sa interior. At least na-save mo yung pinaka-original mo. Mas ma-okay, diba? Mas okay siya. So, yun. Dagdag aesthetic, tsaka protection. Para sa mga balak mag-seat cover dyan. So, ito leather to, no? Leather to. So, pinagawa ko lang to sa atin. Siyempre, ayun nga pala, mayroon mga pagawaan dyan na medyo alangan, Pili lang kayo nung talagang yung kilala nyo, na. Number one, kung may page sila, tignan nyo. Tignan Ayun, yung mga check nyo rin feedback muna. nila ng mga customers nila. Downside ng naka-leather seat cover. Downside ng naka-leather seat cover, unang-una, napakainit pag nakapark kayo sa labas, tapos mainit, Diyos ko, para kayo nagluluto ng itlog. Alam niyo yung sinasabi ko. Pero saglit lang naman yan. Once na na-start nyo na yung auto, pagbukas na ng aircon, ang bilis din lumamig. Yun, sa mga balak mag-seat cover, no? So, panalo siya. Lalo na para ma-preserve yung original seats. At saka ano pala, pag naka-leather seat kayo, mayroong mga nabibili sa online. Tanong nyo rin sa gumagawa kung ano yung mga pang-maintain ng leather. Ano yan, very important yan. Kaya research nyo na lang, marami naman mga testimonials yan Katagalan, magpuputok-putok din tong leather So dapat i-maintain nyo rin. Yung mga, parang sa exterior, may wax. Palagay ko sa ganyan, DIY nyo na lang para
tipid, materialis na bibili. Nabibili naman ni spray lang. Spray lang naman yan. Ako yun ang ginagawa ko, every quarter yan. So parang ilan buwan na to, 6 months na ata to dito. So yun lang, medyo nakakairita lang din pala pag naka-shorts kayo. Dahil dumidikit pag Saka pagpawis. pinapawisan kayo. Pagpawis, yun lang. Ayan, Pero the rest okay. So guys, sana nakatulong ulit. Okay. So, yung pinakihintay ng lahat. Kumusta na si Avanza after a year? Ay nako. Mali ang balita. That's joke. Okay naman siya. For now, 1 year na siya, 25,000 na tinakbo. Nakailang Baguio na to eh. Okay, puro pasyal kayo eh. Puro norte, south ang biyahe. 25,000 for in a year. So malayo na rin narating. Katulad to sabi ko nung una nating video, di ba? Talagang maintenance, talagang ito, Yeah. di ba, yan nga, pangalawang sasakyan to, hindi kami baguhan na nagsasakyan. So yung experience namin from sa una namin sasakyan, Na-apply din in-apply dito. lang din namin. Proper maintenance, number 1. Wag dapat on schedule. Di ba? Wag niyo tipirin. Kung gusto niyo ng serbisyong sasakyan, serbisyuhan niyo rin yung sasakyan. Di ba? Madaling salita, alagaan nyo yung sakyan nyo. Alaga lang talaga. So Yeah, wag kayong Pag inalagaan nyo, aalagaan din kayo sa biyahe niyan. Tapos, tatagal pa yung buhay niyan. ayoko na lang mag-comment na matindi ng ano. Pero maintenance lang talaga. So actually ngayon 25,000 na siya. So before up to 20,000 sa kasa pa kami. So sinusunod ko pa yung sa PMS. PMS book niya na 5,000. No, this time ano na 4,000 na yung ano ko. So nung nag 24,000, change oil na ako. So sa fuel filter nagpalit na rin ako dahil for sure hindi naman pinalitan sa kasa yun. O nga pala, Wala ako nabasa. may nagtatanong din, kumusta yung konsumo sa gas? Lumakas ba o mas dumipid? Sa gas hindi ko masabing lumakas or tumipid or same pa rin, sorry. Dahil nagpalit kasi ako ng mags eh, 'di ba? So ngayon mo bigger palang- diameter, syempre mas mataas 'yan. So, Dapat i-observe alam mo nyo pa. na yan, oo. Pero observation ko, hindi naman siya ganun ko ano. Kung dati nag 23 kilometers per liter siya sa long drive, ngayon around 18, 19. Hindi, not bad. Nagpalit ako ng mags, 'di ba? So actually dumiidad. So kasama talaga 'yun eh. Umiidad yung sasakyan. So hindi ko pa rin masabing sumobra ng konsumo yung sasakyan. Tapak number 1. Hindi, malamang sa apak mo eh. Oo. Baguio pinupuntahan nyo, aapak ka talaga. Oo. Yung talagang instances lang na ano, wag lang awayin habang nagda-drive. Bumibilis talaga 'yun eh. Ay, sorry. Hindi. Consumption di ako makapagsagot ng talagang straight na lumaki siya or ano. Basta dahil sa madaling may mga salita, upgrades tayo, eh, di ba? tipid pa rin. Tipid pa rin. Yung pa rin. City Oh. driving, long drive, tipid pa rin. So ngayon, sa city drive, let's say, the action, di ko na siya masyadong chine-check unlike before. Kaya nung unang video, very accurate yung nasi-share ko. Ngayon, di na ako masyadong pero naalala mo, one time, nagbiyahe kami ng Subic. Shinare ko sa'yo, pinicturean ko sa'yo yung dashboard. Diba nakita mo? Takbong 70, matatawa ka, nagka-26 kilometers per liter. Saan ka nakakita? 70, 80 takbo ko na. So anong huling advice mo ulit para sa mga viewers natin, lalo na sa mga owner ng Avanza at saka gusto pang kumuha ng Avanza? Kung before, ang advice ko, depende sa needs mo or ano. Ngayon, ang advice ko, kung gusto niyo kumuha ng Avanza, kumuha na kayo. Bago pa tumaas yung presyo, baka Dahil bumibili ng Avanza ngayon. Kasi sa dami ng bumibili, baka taasan na rin ang presyo, diba? Tataas yan. Wag lang kayo bibili ng ano, wag lang kayo bibili ng napilitan lang or ano. Aralin niyo pa rin sa sasakyan. Yan, nood din kayo ng mga reviews. Actually yun, di ba? Yun lang din yung pinagbasihan ko. Reviews lang, hindi lang yung marami kayong gumagawa nito eh. Which is, kaya nga sabi ko, di ba? Maganda yung mga ganito, support nyo kasi dito kayo matututo. Hindi lang basta, wag kayo manood ng mga basta papogi lang. Ganito yung mga panoorin nyo. Saka maganda yung ganito sa owner nyo mismo na naririnig yung information kaysa sa mga nagbebenta. Yun lang. Kung tatanungin nyo ako, kailangan ba
ayos bang ipiliin si Avanza? Go for it. 1 year na siya, so siguro naman 25,000 yung tinakbo, siguro naman masasabi na nating nasa, 'di ba? Nasa tamang Total ano break-in na. Oo, wala na tayo sa break-in period. So, yun yung ma-advise ko sa inyo. Sige, bili kayo kung ito yung kailangan nyo auto, bili nyo. Family nagsabi car. rin ng naalala ko sa comment mo doon na may nagsabi rin daw na mabilis naman daw to. Oo, mabilis din siya. That time lang, syempre break-in period, hindi ako naghahataw. Ngayon, nahataw ko na rin siya. Tested. Goods naman siya sa hataw. Basta, yun lang. Hindi naman siya designed for ganun. Pero kung kailangan nyo rin ng speed, meron din siya. So, yun lang. Go for it kung kailangan nyo to. Kung gusto nyo to. Money-wise, okay na okay yung sasakyan. Performance-based, okay siya. So, for business, personal use, goods siya. Nakadami na nga nakikita ng taxi, di ba? So, ibig sabihin, heavy duty siya. So, yun lang. Okay, so ano, may gusto ka ba i-shoutout? Siyempre, Mrs. Connery, anak ko Aaron, mga kaibigan ko, kamag-anak, yun lang. Kita tayo after 2 years ulit. Oo, next year ulit. Oh, hindi ako pinayagan mag-lowered, so wala tayong ibang i-feature dito. Huwag na. So, thank you ulit sa pag-share mo ng Avanza mo ulit, no, after a year, no. So, narinig nyo naman sa mismong owner, solid pa rin si Avanza. So, yun. Sana nagustuhan nyo yung video natin, no. Huwag kayo Sana. puro nood, mag-subscribe kayo para ganahan naman tong si Boss Beans. Oo nga, konti na lang, 1K subs na tayo. Monetize na. Huwag Yan. para hindi lang kami nagsasacrifice. Sa inyo nga, isang click lang, kami may gas pa eh. Joke lang. Joke lang. Subscribe Ayan. kayo. So, kita-kits tayo ulit sa susunod na video, no.